Ayun na nga mga reaction update PH kong Mike Defensor nagsalita na ho nagsalita na bumwelta dito kay Matibag dito kasi mga ka-update mantagin po ninyo billion-trillion ho yung ninanakaw sa ating bansa billion-billion ang binubulsa ng mga magnanakaw dyan sa Kongreso, sa Senado, lahat ho sila nagtutulong-tulong pero dito yung banat at buwelta ni Kong Mike mga ka-update matindi hong paso sa balat ng mga magnanakaw ito. Kasi ito, basahin nun natin. Mauuna pa akong makukulong kaysa sa mga kurakot na nagnakaw sa ating bayan. Kahit isa, wala pang napakulong ang NBI sa nakawan. Tama ho yan. Diyan pa lamang ho sa unang mga sentence na itong si Kong Mike, mga kabit, talagang nakakakilabot na ho Isipin po ninyo, itong si Kong Mike Defensor, siya ho ang dahilan kung saan napagsama-sama niya ho itong 18 ex-Marines. Bandang huli mga ka-update, siya pa ho yung mauunang kasuhan. Itong si Melvin Matibag mga ka-update, ano hong ginagawa niya? Nagpapapogi dyan sa media. Nagpapapogi. Para nga naman may ipinapakita ho silang report sa kanilang among singagba. Diba yan ho yung nakakaya dito sa ating administrasyon. Mauuna pa hong kasuhan yung mga, alam nyo na. Nauuna pa hong kasuhan yung mga oposisyon o ang kalaban ho nila. Samantalang yung billion-billion, yung mga, alam niyo na, pinangalanan si Marcos Jr. bilang di umanong mastermind. Si Martin Romualdez, na mismong itong si Remula, sinabi niya, babanatan niya at ikukulong niya, ano na kung taon ngayon? Di ba pinangako ni Bobong Marcos Jr., December 2025, may makukulong na? Pero meron ho ba? O ito nga sila Alcantara, nagbibigay lamang ho ng 300 milyon. Binigyan na ho ng proteksyon. Hindi na ho sila pwedeng kasuhan, hindi ho sila pwedeng makulong. Diba, etong si Kong Mike yung pinag-initan. Sila ho yung mga pinag-initan ng administrasyon. Ganyan ho nakakakilabot ang meron tayo ngayon. Kaya 2028 presidential election lang ho yung inaantay natin mga kapatid. Yan ho yung malaging katotohanan dyan. 2028 presidential election, kamay na bakal ho ang kailangan natin. Sara Duterte. Another Duterte. Hindi ho katulad nitong weak leader, gumagamit ng white powder, lahat-lahat na ho. Ayan, basahin pa ho natin. Pero sa mga nagsasalita, laban dito ay agresibo si Matibag. Totoo ho yan. Tignan nyo itong sila Baligod, yung 18 ex-Marines. Hindi ho yan inilalabas sa media. Tamang SMNI lamang ho yung mga nagpapakita na ito, yung mga pahayag nitong 18 ex-Marines. Ginagawa pa ho silang basurero. Ano ba masama sa basurero? Sige, tanong ko lang sa mga magnanakaw dito, sa gobyerno. Lalo na mga kapatid tayo dyan sa Kongreso, sobrang dami ho na pangalanan. Sila Franz Castro. Sobrang dami ho nila dyan. Sobrang dami ho nila, pero wala ho silang mapakulong kasi nga ho sila ang nagtutulong-tulong. Ito ang kapatid kasi katapos nga nitong bumanat nitong si Kong Mike, agad naman nung nagreklamo itong si Matibag, agad susan, ayan, meron ho siyang another reply. Hindi na po ako magugulat, baka bukas o makalawa yung 18 Marines sasabihin may maleta na rin na dineliver sa akin o sa asawa ko. Ano bang expect natin dito kay Matibag? Simula lumuklok yan sa NBI mga kapatid, nag-imbestiga ba ng flood control? Tanong ko lang ho yan. O nag-imbestiga sa oposisyon? Di ba? Tsaka ito pa mga kapatid, yung asawa niyan, isang congresswoman. Di ba? Yan pa nga ho yung nagsasabing pumapaldo sila. Kasi sabihin hindi sila dinedeliveran. Hindi naman ho tanga yung milyon-milyon Pilipino. Di ba? Meron pa ho tayong isang, ito. Meron pa ho tayong isang article patungkol din ho dito kay Kong Mike. Ito rin ho, mga kapatid. Talagang nakakagigil na ho talaga itong si Matibag. Lahat ho talaga gagawin niya para siraan. Banatan ito si Kong Mike. Ayan. Si Attorney Matibag dahil nga ginagamit siyang tuta nitong administrasyon at wine-weaponize nila ang NBI, ginagamit yung kanyang kapangyarihan. Isa-isa niyang hinahunting yung mga kalaban sa politika. Yung mga nagsasalita, ito mga kabdit, tumpak na tumpak ito naging mensahe na to si Kong Mike. Naniniwala ho ako dyan na wine-weaponize, ginawa siyang tuta o aso ni Bangag ni Ombudsman Remula. Bakit po siya ginagawang tuta? Kasi nga mga kabdit, tignan nyo yung kinakasuhan. Hindi naman yung mga nasa flood control. Hindi yung mga nasa flood control. Kinakasuhan nila yung mga oposisyon.
Yung mga nagsasalita, ayan, tignan nyo si Manong Chavit, nakita nyo po yun, bilyonaryo yun ha. Magsisinungaling ho ba yung bilyonaryo? Di ba? Pero nakasuhan din ho siya. Lahat po talaga mga ka-update gagawin na tumatibag na to para ilihis ang usaping flood control issue. Kaya mga update, hindi na ho natin papatagalin itong ating intro. Kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lang ho. Malaking tulong na yan. Pasadaan na ho natin itong mga magiging pahayag naman ni Attorney Perdite Pasio kung saan isa rin ho ito sa pinag-iinitan ng administrasyon. Kaya mga update, wala na ho tayong paligoy-ligoy pa. Industriyan to, ito lang ang alam kong trabaho. Talaga? So, syempre, hindi ko siya maiiwan kasi ito lang yung ginagawa ko at ito yung profesyon na mahal ko. Kaya, kumbaga, kasabay na siya ng buhay ko. Kaya, siguro hanggang kailan ako tatagal dito, kasama ko ang showbiz. Parang ganun. Wow. May matagal pa yon. Matagal pa yun. Oo naman, matagal pa We yun, hope and attorney. pray Matagal kasi pa. Oo. kailangan ng industriya ang isang direct bobot artist. Correct. Which brings me to my question, direct. Nag-umpisa kayo bilang isang teenage pop star. Wow. Isang tawag ng tanghalan, di ba? Yeah. Oo, and then naging ka-love team nyo. Of course, lahat naman alam yung legendary love team nyo ni Oo, alam na naman nila lahat VN yun, no? Bot. Oo. Na talagang tumabo din naman sa takilya nung kapanahunan nyo. And then, naging kayo ay isang icon sa comedy, yung Going Bananas. Yeah, and yeah. then, sa ngayon, kayo ay isang legendary na direktor na at the helm of so many hit shows. Kapag kayo po at the end of the day, which is night, Inunahan na ay ako. tumitingin kayo sa salamin, ano ang nakikita niyong Bobot Mortis and which one of these titles ang pinakamalapit po sa inyong puso? Sa akin kasi lahat ng produkto o show na ginawa ko, siyempre, napakahalaga sa puso ko niyan kasi hindi ko nakakalimutan kung paano nabuo, kung paano naisip gawin ng isang show, tapos bubuuin nyo, tapos nung nabuo nyo na, nakakuha kayo ng eksaktong cast, tapos naging successful. So lahat ng programang ginawa ko, talagang napaka-importante sa akin at bawat isa sila ay may parte sa puso ko. Hindi ko sila makakalimutan at ibig sabihin, mahal ko sila dahil naisip ko silang gawin at kaya mo naman sila naisip gawin, mahal mo sila, gusto mo sila. So hindi ko sila makakalimutan, parang ganun. Speaking of hindi malilimutan, Direk, ito po, which leads me to my next question. Kung may isa po kayong alaalang gustong ibahagi sa publiko nung mga unang taon niyo po sa showbiz, ano po yung hindi niyo malilimutan? Naku, ang dami ko nang pinagdaanan sa showbiz. Parang siyempre, ang hindi mo talaga makakalimutan yung simula. Oo, tama. Hindi yung unang-unang success mo. Like for example, nung nagsimula ako, sumali ako sa isang singing contest. Siyempre, hindi mo makakalimutan yung time na nanalo ka. Tama. Pagkatapos noon, yung susunod na step na kinuha ka sa ibang bagong show, tapos naging successful ka. Lahat ng mga simula at bago sa buhay mo, hindi mo ka, lalo na ako, dahil ako, sentimental akong tao, naaalala ko siya at talagang tinetreasure ko siya sa isipan ko at sa puso ko. Kaya hindi ko siya makakalimutan. Siyempre, after nung mga importanteng nangyari na magaganda, maski yung masasakit na nangyari din na kaugnay ng mga nangyari, hindi ko din siya makakalimutan. Masakit pero dapat damahin mo siya. Kasi may enjoy mo rin siya dahil parte rin siya nung pinagdaanan mo. Parang ganun. Speaking of pinagdaanan, alam nyo, marami sa henerasyon ngayon na hindi alam yung talagang si Direk Bobot ay singer eh. Yan talaga siya Pareho kayo, originally. attorney, Oh, yung My Pledge of Love. Alam na alam naming henerasyon ko yun. Abutan ko yung My Pledge of Love cannot be broken. Singer din to si Attorney Ferdy. Pagkatapos yung nga naging love team. Pero yung new generation, kilala siya sa pagiging direktor. Yung Correct. Going Bulilit, yung Love You. Yes. Oo. Ang aking curious lang ako, Direk. Pagka, siyempre, naging parang mentor na kayo. Na yung mga na-direct nyong mga bata noon, mga batang paslit, ay ngayon, mga malalaking stars na. Nandyan si Catherine Bernardo, si Julia Montes, Alexa Ilacad, Nash Aguas. Oo, si Nash Aguas, si Miles Ocampo. Para sa inyo, Direk, pagka nakikita nyo yung nagmula sa inyong show ay talagang umaangat na ang karir, anong nararamdaman nyo
kayo ba ay natutuwa at pag sila ay umalis na sa halimbawa Going Bulilit o Love You, kayo ba ay nalulungkot o ano bang feeling nyo pagka Hindi, gano'n, hindi. na parang gumraduate na sila? Hindi naman ako nalulungkot, pero siyempre, natutuwa ako sa kanila dahil alam ko na yung susunod na hakbang nila going sa success na nila. Ang daming mga bata na nakasama ko at nakita ko yung pupuntahan nila. Nakakatuwa lalo na ngayon pag nakikita ko mga successful sila sa kanilang field, no? Like si Sherlyn din, napakalakas na influencer. Sina Kiray, sina Kiray nga pala, no? sina Catherine, sila syempre nakakatuwa dahil kahit papano naging parte ka ng journey nila papunta sa success nila. So proud ka at natutuwa ako at yung galing sa'yo matataas na yung pinanggalingan. At siyempre, natutuwa ako na nakatulong ako sa kanila. Pero, ang totoo nun, nakatulong din sila sa akin. Dahil kung di naman dahil sa kanila, hindi rin na-asenso yung show mo. Magagaling sila kasi. Yes. Kaya, umaasenso rin yung show mo. Tama. Ngayon, ganun. At ikaw naman po talaga ang naghubog sa kanila. At napanood ko rin sa one of the interviews of Miles Ocampo, talagang tinuturing ka po talaga niyang tatay sa industriya. Second father. O kasi dati, Ang galing, hindi, mga bata pa sila talagang, kasi pag mga bata, ang tingin lang nila sa trabaho, laro. So, binibigyan namin sila ng time na maglaro, pero pagdating ng trabaho, ito, trabaho na to. So, yun. Nakikinig naman sila, kaya, yun, maganda yung nangyari. Ito naman, ang next question ko po, Direk. Ano po ang pinaka nami-miss niyo sa showbiz noon na wala na ngayon? Ano ba? Ang masasabi ko, kasi yung mga artista ngayon, nagkaroon na, nung panahon kasi namin, wala nung like Star Circle, Sparkle. Iba na ngayon eh. Wala. Diba yun? Oo. Wala, kasi dati, pwede kang, like kung artista ka, pwede kang mag-guest sa Channel 7, pwede kang mag-guest sa, alam mo, ganun ba yung yun? channel, di ba? Walang exclusivity noon. Walang kaya At saka dati yung mga artista, nagkikita-kita kami. Ngayon parang grupo-grupo na di ba? Grupo-grupo na. Dati kasi, lalo kami mga lalaki, pag meron kasi kami noon dati, may basketball, nagbabasketball kami, may MWF kami, nagkikita-kita kami lahat. So parang barkada lahat kami. Tapos minsan nagpa-party kami, sama-sama lahat. Ngayon, iba na eh. Iba na ngayon, ano? Siyempre, at saka may mga manager na sila. Pinipigilan sila ng mga manager. O, huwag kang pupunta sa ganyan, huwag kang pupunta sa ganyan. So, nawawala yung, yung nag-ano kayo, parang magbabarkada lang kayo, hindi tayo magkakalaban sa industriya, parang gano'n. Ganun pala Actually, yun. alam mo, Ina, I'm old enough to have seen yung Big Ike's happening noon pag nag-gig Talaga? sila. Yeah, Big Guys Happening, Kuya Germs. Noon, ang stage, nakakalapit yung fans. Talaga? Nagsasabit sa kanila ng garland. Wow. Si Direk, kumakanta yan. Sasabitan siya ng sasabitan ng kwintas. Yung garland, yung bulaklak. Umaabot na mismo hanggang bibig. Yung hindi na siya halos makakanta kasi yung kwintas, nandito na sa dami. Hindi, Oo. kasi nung panahon naman namin, kasi kami mga artista, napapanood lang nila kami sa television o pelikula at napapakinggan kami sa radio. Yes. Hindi kagaya ngayon, ang daming social media. Kaya yung mga artista natin, hindi kagaya namin. Ngayon yung mga artista natin, nakikita mo sa mall. Yes. Diba? Like pumunta ka sa mga mall, naglalakad sila. Parang yung mga tao, parang ordinaryo na lang na nakikita sila. Kasi nakikita na sila marami. May sarili silang Facebook, may sarili silang YouTube, may Instagram sila. Nung araw wala. May Kaya pag stick, nakita mo Talaga? naglalakad si ano? Yun, nagkakagulo na. Ngayon hindi na kasi madalas kanilang nakikita. Parang gano'n. Speaking of nagkakagulo direct, alam nyo, ito curious ako kasi hindi ko naranasan ito eh. Noong kasagsagan nung VN Bot na yung paglabas nyo sa TV, may mga fans dun sa studio or sa publiko o nagpo-promote ng pelikula, yung mga theater tours, nagtitilian talagang Grabe. yung mga tao halos mahimahimatay na eh. Naaalala ko yun eh. Ano bang feeling noon na direct? Kami, syempre, proud kami, ang dami naming fans, no? Pero, nung time namin na yun, hindi namin alam yun. Basta, alam lang namin na marami sikat kami, marami kaming fans. Minsan, natutuwa kami, pero minsan nakakapagod din, di ba? Kasi nung panahon namin ni Vilma talaga, sa bahay namin,
Alas 5 pa lang ng umaga, doon sa labas ng bahay namin, may mga... So, ibig sabihin, isang bahay nyo lang ni Vilma? Hindi nung araw direct kasi. ka, Kasi direct. sabi niya sa bahay namin. Okay, Hindi, okay, okay. kinagawa Paano ko lang. malinaw, Kasi malinaw? nung araw, binigyan, dahil isa yung production namin ni Vilma, Tagalog ilang-ilang kami. Binigyan kami ng bahay, magkatalikuran kami. Talaga? Magkatalikuran kami ng bahay. So ngayon, yung bahay ko, dadaan ka pa sa likod. Dito ka na, Vilma, yung main street. So pagdating ng alas 5 ng madaling araw, makikita mo bus-bus nakapila dyan. Wow, grabe. Inaabangan yung paglabas namin kasi magsushooting kami, magsushow kami. Grabe, ano? Parang Kathniel, no? Imagine. Kayo po yung Kathniel nung Parang talaga yun, oh, Shirley, nung henerasyon po Kathniel, ninyo. Sharon Gado, no? Ito si attorney na paghahalataan eh. Feeling ko po direct, hindi niya lang inaamin sa'yo pero isa siya sa mga tumitili sa'yo. Aminin mo, attorney. Actually, norahan niya na ako. Ay! Si attorney, ano siya eh, Gayan Pip daw. Gay lang ako, gay lang. Gay. Oo, norahan niya lang ako, solid talaga. Anyway, follow up ko lang with the kind permission of Ina. Sure, attorney. Direct, kasi medyo related dito, ano sa tingin yung pagkakaiba ng mga love teams noon at saka yung mga love teams sa modern times ng industriya? Ayun. Halos pare-pareho lang, no? Dati kasi, ang dami naman namin, bago kami naging love team, marami kaming artista na parang simulan na natin kina Lorero de la Rosa, Carmen Rosales, di ba? Susan Roses, Eddie Gutierrez. Parang ganun ang simula lahat yata love team, no? Ang problema, ang kainaman lang nung sa amin dati, parang wala kaming mga manager. Alam mo, kaya parang nagkita kayo at medyo, nakita kayo, medyo, uy, gusto ko to kahit pa paano, crush mo siya o ano. Nag-work agad yung love team nyo dahil, di ba? Dahil di ba? Yung crush mo to, di gusto mo siya. Hindi kagaya ngayon, minsan titingnan, pagpa-party, subukan nga natin to kung ba, di ba subukan nga natin to kung bagay siya rito. Ay, hindi nag-work, palitan natin ng love team. Ayun. Yun Diba? naman pala. Ganun, di ba? May mga manager Mas na sila. flexible, no? Oo, di ba? Yung mga manager nila, sila yung gumagawa ng career path ng mga artista. Sa amin hindi. Pag nagkita kayo at nakita ng tao na, uy, bagay ito ang tao na mag-judge sa inyo. Hindi kagaya yung mga manager na at saka yung mga boss Masyadong na. controlled ngayon, Correct, Oo. tama. Hindi nag-work to. Pag-iwalayin natin. Oo nga, Hindi no? palitan natin. Di ba? Ganun. Speaking of crush, since na-mention nyo na rin direct, ito Naku. medyo chismosa ako. Sino ang celebrity crush mo direct? Nung bata ako, Kahit ngayon, direct. hindi. Siyempre na. Ngayon. Siyempre, Nanguhuli ka, hindi. Nung mga Hindi kahit Hollywood or celebrity, di Hindi, ba? nung bata ako talaga, Yung nung nagsisimula hinahangaan. ako, ang crush na crush ko talagang artista, si Pilar Pilapil. Talaga? Oh. Nung bata ako, tapos sabi ko, alam mo, ito, attorney, sabi ko nung araw, alam mo, crush na crush ko to si Pilar Pilapil. Miss Philippines na siya noon. Oo, at papanalo lang. Pagkatapos, ang unang-unang pelikula ko, siya bida. So pagdating ko, ano lang ako, mga 14 years old lang ako. Siya yung bida, pagdating namin sa set, nakatingin sa akin, oy, crush mo daw ako. Putsa, hindi ko alam Awkward. Awkward. Hindi ko alam yung sasabihin ko, pulang-pula ako. Tapos, alam mo sila yung mga veterano na ipako-conscious ka, di ba? Yung tititigan ka gano'n sa eksena, di ba? Bago kang artista, parang gano'n. Maraming magaganda nung panahon ko. Talagang maraming magaganda. Basta noon, Maski ngayon maraming magaganda. pero noon, all natural. Oo, kasi hindi pa uso ang mga retoke, ano? Oo, wala. Natural, Walang retoke classic noon, no? beauty dati. Oo attorney. naman. Anyway, nabanggit nyo na rin yung classic beauty. Sa mga pelikulang ginawa ninyo, ng mga classics na ngayon na itinuturing, anong paborito ninyo and why? Yun. Hindi, sa totoo lang, hindi ako naging artista na gumawa ng magagandang pelikula. Magaganda naman yung pelikula. Hindi nyo. kasi yung Classics pelikula na yun. namin ni Vilma, parang mga teeny bopper lang na parang magliligawan kayo, kakanta kayo sa ilalim ng puno, ganun na. So parang every month yata may pelikula kami pinapalabas ni Vilma eh. Natatanda ko pa yung nasa simbahan kayo na lumuhod kayo doon sa altar bago kunyari kinasal niyo yung sarili niyo. Natatanda ko yung nakalimutan ko na yan, nakalimutan ko na. Movie buff kasi ako eh. Lahat ng halos araw-araw ako nanonood ng sine noon. Sa pelikula ko Ano wala. pinaka-memorable na lang? Oo, Direk? yun. Hindi ako pinakamagandang pelikulang nagawa ko. Siyempre,
Yung lahat ng ginawa namin ni Vilma, syempre gusto namin dahil sumikat kami doon. At yun ang kung bakit kami sumikat dahil doon sa mga pelikula na yon. Pero yung bilang artista, nasasabi mo, gusto ko siyempre yung ginawa namin yung Bad Banana sa Puting Tabing na ibang klaseng comedy yung Di ba ginawa yung namin. naanod kayo sa Mexico ba? yung mga alam mo, Ang galing attorney. Fan na fan ah. Sayang, di ko naabutan. Siyempre, yun, mas na-appreciate ko yung mga shows, TV shows kesa sa pelikula kasi hindi naman ako ganun masyadong after nung nawala yung love team namin ni Vilma, hindi naman ako yung isang leading man na gumawa ng maraming pelikula. Hindi. Kasi mas singer ako nung mga panahon na yun. At alam mo, Ina, ang pinakagusto kong yung mga kanta ni Direk, yung kasama niya yung grupo niya, yung Edgy and the Jacolites. Oo, meron yun! Walang Really? biro! Hindi niya inabutan Pakinggan yun, natin hindi niya mamaya. inabutan yun, Hindi ko po no? naabutan, sayang. Yun nga, attorney, pag napag-usapan nga namin, nung nag-concert ako, maraming naghihiling nung Edgy and the Jacolites. Siguro pag natuloy itong repeat namin, Pwede, oo. Magbibigay ako na- Buhay pa ba yung mga yun? Yung Jacolites? hindi na eh. Ganun ba? Wala na sila eh. Mag-apply ako isa sa mga Oo Jacolites. nga, kasi sumikat lahat yun. Si Kaloy Aldi. Oh, si yes, Kaloy si Aldi Kaloy. yun. Kaya nag-work yun kasi mga katrabaho ko lang sila. Hindi naman sila talaga artista. Pinili ko lang. Kaya maghahanap ako ng bagong Jacolites. Sige, Sige, apply ka, attorney. Sige, attorney. Eto, Direk, bilang isang veteranong aktor at direktor, ano po ang pinakamadaling gawin? Or pinakagusto nyong gawin? Mag-direct or umarte po sa camera? Well, siyempre, mas gusto ko mag-direct. Kasi, talaga? pero sa hirap ng trabaho, siyempre mas mahirap ang director. Kasi, ikaw lahat mag-iisip. Tapos, kung gagawa ka halimbawa ng isang sitcom, buong taping, nandun ka. Kung artista ka, baka mga ilang eksena, wala ka. So, nakakapahinga ka. Di ba? Lalo ngayon, yung mga teleseryeng kasama ko, ay, hirap yung ginagawa ng mga direktor. Grabe sila. Bilib talaga ako. Kasi minsan, ang haba ng may 30 sequences a day ka. Grabe, no? Ang dami nun. Ang dami. Kaming artista. Sequences yun, hindi scenes yun, ha? Oo, Kaming artista, maswerte na kung may kasama ka sa 10 noon, di ba? So, mga 6 ka lang. So, mas madaling mag-artista. Pero, syempre, mas fulfilling yung maging director ka. Kasi Maging leader, ikaw yung no? captain of the ship. Ikaw yung nasusunod. Ikaw yung Tama. Siyempre, gano'n. Pero, masarap para yung gawin. Pero nasubukan nyo na po bang mapagalitan din bilang artista ng mga director na nakatrabaho nyo? Nung nagsisimula ako, siyempre napagalitan din ako. Kasi minsan, tinuturuan na kayo ng binablock na kayo ng director, nagkikwentuhan pa kayo. Correct. Oo nga, no? Ganun, eh. So, dahil bago kami, di ba? So, madalas kami mapagalitan. Pero hindi naman yung pinagalitan ka dahil bobo ka o ano. Kundi yung lang, yung focus lang. Tama. Like minsan, Disiplina. nagre-reading, nagkikwentuhan kayo. Tama. Anyway, Direk, mabalik ako nung nag-uumpisa pa lang kayo. Sabi nyo, di ba, hindi naman kayo nung nawala na yung VN-bot, marami kayong nagawang pelikula. Pero, na-notice ko nung nanood ako ng concert ninyo, na although hindi nakapunta si Ate V, nagbigay siya ng very touching live yun, yung video greeting yun, Hindi. Tinape niya. Sabi Tinape niya, ba yun, Bot, hindi kasi- ako pwede. Pupunta kami ng Japan. So, anong gusto mong gawin ko? Sabi ko, kunyari mag-video ka naman. Kunyari, tumawag ka, parang gano'n. Ginawa namin pero yun. very touching eh. So, paano nyo na-maintain na you remain good friends? Oo And nga. tagal nang wala nung love team ninyo. Kami naman ni Vilma, talagang magkaibigan kami. Yung pagmamahala namin, respeto sa isa't isa yun. Oo. ganda. So pag nagkikita kami, talagang wala naman kaming walang namang masamang nangyari sa amin. So talagang yung pagkakaibigan namin nandun pa. Siguro nagmamahalan pa na kami, pero ibang level na. Hindi bilang kayo or kasi puppy love lang naman yun sa amin, yung mga bata pa kami. Talagang there was something romantic. Siyempre, nung bata kayo, naging siya yung first girlfriend ko, ako first boyfriend niya. So, siyempre, Bongkaleg. ano yun, di ba? Bongkaleg. Part ng buhay mo yun. So, siyempre, tapos kakalakihan mo yun, makakalimutan mo. Pero, yung nangyari sa amin, yung respeto kasi, kaya nandun pa rin yung pagrespetuhan namin ni Vilma. Ayos. Maski yung mga, si Senator Ralph
ano kami, magkaibigan kami. Oo, walang masama. Wala Kayo, sa... attorney, magkaibigan ba kayo ni Senator Ralph? Actually, magkaibigan kami niyan eh. Oo. Ewan ko lang Yun ang mahalaga, ano? Panay patikos ko sa kanya. Mahirap talaga ang politiko. Kaya, Oo. iba ang politiko, pero pagdating sa personal na buhay, pwede tayo maging Wala kaibigan. naman. Magkakaiba yung politiko natin, pero pagkatapos nun, magkakaibigan tayo. Di ba? Sana. Oo nga, tama. Oo. So, Direk, sa inyo pong pananaw, ano po sa tingin nyo ang pinakamahalagang trait ng isang artista po? Sa akin, nakikita ko sa isang artista kung mahal niya yung trabaho niya. Kasi may mga artista na dumarating, kabisado niya na yung lines niya, hindi siya problema. May dumarating na artista, naka-makeup na, kabisado yung gagawin niya. So, Prepared. ang tingin ko doon, mahal niya yung trabaho niya, kaya minamahal din siya nung trabaho niya. Ayun. Di ba? Kasi pag dumating ka, may taping ka, hindi mo alam yung gagawin mo. Pagdating mo doon, tsaka ka palang magme-makeup. Yes. Isang oras ka may make-upan, tapos mag-aaral ka pa, di ba? So, ang dali, yung delay ng nagagawa mo sa production, pwede mo naman gawin yun, lalo na kung bida ka. Pero, yung mga kasamahan mo, kahit papano, napupuna yun. So, napakasarap nung artista na pag dumating doon, ready na, walang problema. Yun. Doon ko nakikita na pag ang isang artista desidido sa trabaho niya, mahal niya yung May craft. trabaho niya. Tama. Anyway, nabanggit niyo direct kanina yung Going Bananas, ano? I've always been curious at walang makapagsabi sa akin ng sagot. Paano ba nag-umpisa yung grupong yon na direct? Oo nga, At mukhang no? ang ganda ng chemistry niyo kaagad eh. Ang habang kwento. Pero kaming Bad Bananas, nagsimula kasi kami niyan. Nagkakasama na kami ng pelikula. Dati nga kinikwento ko nagbabasketball kami. So, tuwing basketball game, siyempre, nagkukwentuhan For kayo. the information of Ina, yan sina Johnny Delgado, Christopher yes, De Leon, Altantay, kasama niyo. Altantay, Ano? baka- Si Jay Ilagan ba nakasama niyo? Oo, si Jay, Ilagan, oo. no? Galing. Baka hindi na niya kilala kasi yung iba doon Ay, eh. kilala ko po Si Jay sila. Ilagan, naabutin mo ba? Hindi po, pero sila Christopher De Leon, Gone too soon si Jay Ilagan. Altantay. Oo nga, kasi ano sila during that time, si Jay Ilagan, Christopher De Leon, Johnny Delgado, pag nagtanong ka ng magagaling na artista, kasama sila sa 10 artista. Ako, hindi naman ako tinuturing na artista kasi parang matinee idol, yung gano'n. Pero ang cute nyo noon, direct eh. Oo nga. Hindi naman- Hanggang ngayon. Well, nung nagsama-sama kami, siyempre, nagkausap kami yung mga hang-up namin sa karir namin, mga gano'n. Like si Johnny yung nagdala sa amin, si Johnny. Alam mo Ano ba ba, pinakamatanda sa inyo? matanda sa amin ng konti si Johnny. Alam mo ba nagsimula yan? Nagkita-kita kaming apat. Ito, attorney, walang nakakaalam nito. Ito yun, talaga. Nung Exclusive buo pala pa yung nito. Philippine Village Hotel, mga binata pa kami. Yes, sa may airport yun eh. Oo, sa Philippine. Hindi mo na naabutan yun. Nagkita-kita kami, sabi nila, magmerienda tayo sa Philippine Village. Nagmerienda kami ng alas 3 ng hapon. So sa kakakwentuhan namin, inaabot kami, kinabukasan na. Ha? Nag-aalmusal na kami ron sa... Grabe, ang tagal. Oo. Ano? More than 12 hours. Tagal. Oo, hindi kami natulog doon kami. Bilang Hinilang mo pa. Oo. Yung mga hang-up namin sa like sabi ni Johnny, like, ikaw, ano ka ba? Sikat ka ba? Ganun eh. Like si Boyet, magaling ka ba umarte? Magaling ka ba? Ganun. O, ganun eh. Yung Diretsahan. diretsahan, gano'n. Tapos sabi niya, ako, tingin, paano yun? Kung gusto ko lang magaling ng artista ako, paano naman kung magaling ng artista, wala ka naman audience. So, yun yung mga pinagtalunan namin. Kaya doon, attorney, yung time na yun, yung sinasabi ni Johnny na, ikaw, singer ka, gusto mo ba yung kinakanta mo? At that time, ang kinakanta ko yung mga novelty sa sa mga plaka. Hindi ko naman kinahiya. Pero siyempre, ang kanta ko, mga standards, yung mga gano'n. Pero ang nire-record ko, kung ano yung pinare-record, sabi, hindi ko pala gusto yung inaano, ba't ginagawa mo? Yung mga gano'n. So Mga philosophical question. Nagkahulihan kami ng loob. So parang nagkaisa kami na subukan nating baguhin yung industriya. Parang pagandahin natin, parang gano'n. Kaya, yung Bad Bananas,
Ang ganda ng aim. Gawa tayo ng maganda, gawa tayo ng Oh, maganda. very intelligent comedy yun. Parang bad bananas tayo, pero ang totoo, good yung gusto natin. Parang Oo ganun. nga. And the rest, as they say, Yeah. is Is history. Oo. Ito naman, Direk, ano po ang pinakamahalagang aral ang itinuro sa inyo ng showbiz? Sa akin, malaki. Malaki kasi yung pinanggalingan ko, mas matanda ako, attorney. Yung pinanggalingan ko kasi, ano kasi ko 1954 ako pinanganak. Yung attorney. So that time, ang ano ng mga magulang, ang kanilang isip, kinakailangan mag-aral ka, makatapos ka para magkaroon ka ng trabaho. Yes. And that time, 13 years old ako, may trabaho na ako eh. Galing. Bakit ka pa mag-aaral? Bakit ka mag-aaral? Para magkatrabaho ka. Eh, may trabaho ka na eh. So, ang totoo, ako hindi ako nakapag-aaral, attorney. Hanggang second year high school lang ang inabot ko. Pero noon ang second year high school, parang college sa quality ha. Oo. Hindi ko pa, second year lang talaga ang natapos ko. Pero nag-elementary ako sa Philippine Normal. Yung Philippine Normal College ngayon. National Teachers College ngayon. Yun, gagarantihan ko na napakagaling na eskwela niya. Kasi elementary lang ang natapos ko. Pero yung knowledge ko, lahat ng knowledge na nalaman ko, galing doon. Dahil yun lang ang tinapos ko eh. Yun ang sinasabi ko, Ina, noon pag high school ka, parang college ngayon. Oo, hindi Yun naman lang sa yung pag-ano. tinapos ko. So, kaya nung pumasok ako sa showbiz, lahat ng napag-aralan ko, habang sa tagal ko, hindi ko makakalimutan. Ang dami ko napag-aralan dyan, di ba? Matututo ka ng babaksa ka, magiging successful ka. So, habang lumalaki ko, naisip ko na pinakamaganda pala sa isang tao, yung matanggap mo yung failure. Oh, yeah, that's right. Kasi pag natanggap mo yung failure, sigurado matatanggap mo yung success. Kasi naramdaman mo yung failure, di ba? Like, ikukumpara mo bakit marami tayong mga artista. Like, for example, sina Elvis Presley, Michael Jackson. Bakit nagpakamatay, super success na sila. Yun nga eh. Di ba? Ano pang kulang sa'yo? Nasa iyo na lahat. Pero ba't? Kasi hindi nila naranasan yung failure sila. Success na kagad sila. Parang ganun tingin ko. Very inspiring. Anyway, napunta na rin tayo dun sa mga experiences sa direct. Eto ang naiisip kong tanong. Ano? Kung ang inyong buhay so far, matagal pa naman kayo eh. Pero sa ngayon, up to now, kung ang inyong buhay ay isang kanta, linya ng kanta o isang linya ng pelikula, ano yun? Wow. Marami kasi akong kanta sa buhay ko. Ano ako, sentimental ako eh. Sige, kahit marami, okay lang. Pero, ang dinidikit ko sa buhay ko, yung parating kinakanta kong That's Life. Di ba? I've been up, down, di ba? Pero, pag nakita kong baksak ako, hintayin mo, tatayo ulit ako. Parang gano'n. May lawin yung kakantahin yan. Speaking of which, Ina, isingit ko lang, ano? Sige. Meron, after so many years in the industry, naglabas ulit kayo ng Yeah, inyong wow. album. Actually, mga magto-2 years na yan. Direk. Yan, Galing. going standard. Yan, direct, pwede bang Ayan, going natin standard. Yan. At ito ay may 8 cuts, ano? Yes, yes. 8 cuts at sabi doon sa isang article tungkol dito ay lahat dito ay makabuluhan Yes. sa inyong buhay. Maari bang maikwento yung Oo nga. yung istorya behind each song? Well, ano kasi ako, sentimental akong tao, tsaka romantiko ako. Nakita ko naman ng concert nyo eh. Like, sabi ko nga, lahat ng kinanta ko nito, tuwing pace ng buhay ko na may nangyayari sa akin, meron akong kanta. Like kasi, etong All My Tomorrows, kanta ko to sa misis ko. You married young, ano? Yeah. Kasi nung nagkilala kami, tapos na yung karir ko eh. Wala akong karir, no? So kaya yung All My Tomorrow, sabi ko sa kanila, ito nga yung ibig sabihin nito, wala ako ngayon, pero... Maganda yung lyrics yan. Today I may not have a thing at At all, all, di ba? except for just a Dream or two. Yan. Pero but I got Lots of plans for tomorrow and all my tomorrows Yan. belong to you. Yun, di ba? Yun, para sa asawa ko yun. Wow. Ito naman ito, Somewhere in Your Heart, di ba? Parang, A very tingin ko, nice song. parang, either ka split mo lang ng shota mo, di ba? Somewhere in your heart, try to find a place for me, di ba? Parang ganun. Tapos yung How Do You Keep the Music Playing, ito medyo bago siya, pero
bagay siya. Paano mo mapapanatili yung relasyon, Kasi pagmamahal? how long have you been married? 49 years. Wow. Quite an achievement. Talagang you Grabe. kept the music playing. Yeah. Galing. Tapos, You made it last. yeah, tapos itong You and Me din, di ba? You and Me. But that's a very sad. Peter Allen ang nag-compose niya. Masakit, malungkot, pero napakagandang love song, di ba? Tapos You Turned My World Around, parang binata pa ako nito, parang ka-split lang naman. Actually, si Vilma lang naman yung hangap ko noong araw, no? So, nung binata ako, Magaling. ano ko, meron akong mga naging inspirasyon na, hindi ko pa kilala yung wife ko. So, parang hindi ko siya girlfriend o hindi ko siya... Wala sa showbiz ito. Wala pa. Hindi siya involved. Parang, lang siya, parang naging kaibigan mo lang. Parang sa kanya, parang gano'n. Tsaka ayun anong gagawin mo sa buhay mo? What are you doing the rest of your life? North and South and East and Tapos West of your life. That's life. Michelle Legrand yan eh. Oo, that's life. Yun na, gano'n. Pero, lahat ng to, siyempre, mauwi sa misis ko. Siya lang siya yung nakahuli sa puso ko. Kaya lahat Ayun, ng kantang akala ko to, ibang huli eh. para sa kanya. Okay, so Mga nanonood yung wife ko eh. hello po, i-shoutout niyo po yung wife niyo Hi, direct. Darl. Ay, kinikilig ako. Milet. Kaya naman, huwag po kayong aalis dahil marami pa po tayong kwentuhang aabangan kasama ang ating panauhin ngayon na si Direk Bobot Mortiz. Manatiling nakatutok, Small Talk will be right back after the break. Small talk, big conversation, start here. Direk Bobot Mortiz. Palakpakan natin naman si Direk. Ayan. So my next question, Direk, since na-mention nyo na rin po yung wife nyo kanina at kitang-kita ko na talagang mahal na mahal nyo siya, si Darl. Eto po, curious ako, Direk. Sa bahay po ninyo, sino ang director? Ikaw o si Mrs.? Aray ko. Sa totoo lang, Aray mo pa. ang director sa bahay, syempre yung misis mo. Ayun, talaga nga naman na mahal na Siya ang mahal. nasusunod sa bahay. Ano pong sekreto nyo, Direk, sa magandang samahan ninyo ng asawa nyo? Hindi, sa tingin ko yung pagmamahala namin, kasi kahit ano man yung mga diferensya nyo, basta't nagmamahalan kayo, mauuwi rin din na nagmamahalan kayo eh. Aww, So, di ba? Pag nagmamahalan kayo, walang kahit anong mangyari. totoo. Basta nagmamahalan kayo, yung love ang maiiwan kahit So anong yun po ang mangyari. pinakasekreto. Marami kayong pinagdaanan, pero pagdating, dahil nagmamahalan kayo, gusto nyo magkasama kayo. Parang ganun. Ang galing. Nga eh, oo. Pero, going to another point, Direk. Sabi nga, you're already an icon sa industriya. Hindi talagang... Totoo Sa naman tagal eh. ko dito sa industriya, hindi naman. Hindi naman sa tagal kasi may mga matatagal wala namang impact. Correct. Sabi nga, hindi sa tagal, sa lakas yan ang dating. Anyway, looking back, knowing what you know now, Direk, if may pagkakataon kayong makita yung younger self nyo, let's say, nung teenager kayo, yung Bobot Mortiz ngayon, anong maaari nyong sabihin sa Bobot Mortiz na 14 years old kung by some quirk of fate magkasalubong kayo? Ako palagi ko wala akong pinagsisihan sa naging karir ko. Kasi sa tingin ko ito lang yung gusto ni Lord. Hindi rin ako, napakasimple kong tao. Hindi ako, maski yung sa mga nakakasama ko, hindi ako madali. Paano ba yun? Masasabi ko na kung ano man yung sinasabi ko sa kanila, sa lahat ng mga nakasama ko, wala akong intensyon na masakit. Yung salita ko, parang hindi ako, sinasabi ko, walang intensyon na masaktan sila. So lahat ng mga nakasama ko sa trabaho, basta lahat ng sinasabi ko sa kanila, may ibig sabihin yun, tapat sa puso ko yung sinasabi nila. So simple lang akong tao, pero ang tingin ko naman mapagmahal akong tao. Marami kong mga kaibigan at alam naman nila kung gaano ko sila kamahal. Yung gano'n. Pag nakita ko yung dati kong siguro, ang sasabihin ko lang, hindi na ako magiging oo lang ako ng oo. Yun lang yung... Siguro nung bata ako, tatanggirin ako. Parang gano'n.
Very nice, Yes, very oo nice nga. insight. Ano? Eto, Direk, ano po ang, bukod po sa career ninyo, ano pa po ang nais nyong ipagmalaki? Well, siyempre, yung Hindi pamilya ko, namin. mga Oo. apo ko, di ba? Na lumaki sila nakapag-aral sila, yung mga ganun. Ako, hindi ako nakapag-aral. Proud ako sa pamilya ko, sa mga anak ko, sa mga apo ko, sa yung wife ko. At sa mga nasa show business din sila. So, Wow. nagsisimula sila at medyo yung iba nandyan na rin. So, kung ano man yung ginagawa nila, basta sinasabi ko lang sa kanila na dapat tagalingan nyo. At walang pwede na yan. Parang gusto ko galingan nyo. Do you want them to follow your footsteps po? Hindi ko naman sila gusto. Kaya lang, yun yung gusto nila di ba? Passion talaga. Kaya yung pinag-aaralin. Pero si Camille sings very well, ha? Di ba nag-duet kayo? yung anak ko si Kalin. Kalin. Si Kalin. Yan. Kalino. Si Camille kumakanta rin. Ang galing. So, nakita ko sila, nag-duet sila. Ang ganda. Oo. Wow. Kaya yung mga anak mo talaga susunod din sa yapak mo no? Kaya ang bigat ng Dynasty Bill. Diba ang hirap Kayo talaga. Anyway, Hindi, attorney kasi pag pinagtatalunan. Kasi attorney, meron akong doktor, ang asawa niya doktor, ang anak niya lahat doktor. Paano yun? Di ba? Kaya may anak attorney, di ba? May anak engineer, anak engineer. Kaya pag hindi mo na, pag politiko, sigurado politiko Politiko din. Oo. Anyway, So, speaking of sa kanila na yun. Huwag natin pag-usapan yun. Anyway, direct speaking of politics, Oo. noon napapansin ko lang, yung mga artista noon hindi masyadong nagsasalita tungkol sa politics. Although, may mga artista na noon na nasa politika. Katulad ni, di ba, naging senador, si Jaime de la Rosa ba yan? O Rogelio de la Rosa. Rogelio de la Rosa. Meron ng konti, pero bibihira. Anong opinion nyo sa mga artista ngayon na talagang very vocal sila at very active sila sa paghahayag ng kanilang mga saloobin tungkol sa politics? Hindi, actually, dapat naman ganun talaga marinig nila yung kung saan nakatayo sa politiko. Pero ako kasi, hindi na ako, ayoko ng politiko kasi ang hirap niyan Ayoko, parang pag pinag-usapan yung politiko, parang pinag-usapan yung religion So, ang naging politiko din ako Nagkonsehal kayo, di ba? Nagkonsehal din ako. Talaga? Pero na-feel ko, hindi ako para rito. Hindi ko kaya to. So, atras kagad ako. So, kanya-kanya. So, isang term lang. Isang term lang. Tapos, ayoko na. So, yung mga artista na kumakandidato, bigay naman natin sa kanila. Malay mo, maganda naman yung intention nila. Di ba? Basta gumawa lang sila ng maganda, okay na yun. Marami akong kaibigan nasa politiko. Mahal ko sila at naniniwala ako sa kanila. Maaaring, siyempre, yung pagkakilala namin, yun ang importante Si sa Ate akin. V, di ba? Gobernador na yun, di ba? Oo, si Ate V. Di ba? Kaya pag may siyempre, minsan pinipintasan siya. Minsan, hindi ko naman siya mapagtanggol kasi hindi ko alam yung di ba? Hindi ko alam. So, pero naniniwala ako na mabuti siyang tao, yung mga ganun. Kasi mas kilala niyo po ang siya, ang hirap ng politiko talaga. Kaya, siguro, nilagay tayo ni Lord dito sa showbiz ka na. Diyan ka na lang. Kasi Pero parang may dyan ka kasabihan talaga. Yung politics is just like showbiz, but for ugly people. Oh my gosh! May pinapatamaan ka ba, attorney? Wala. Luis Sinasabi si Delima, hindi. Si Jervil. Luis to, hindi. Ibig ko sabihin. Okay. Mabuti ng malinaw. Oo naman. Oo. Eto, Direk, ano pong isang bagay na gusto nyong matutunan ng publiko tungkol sa inyo? Ako, wala naman Kasi open book ka na, no? Hindi naman. Direk. Ako kahit, iniisip ko lang na kahit papano nagkaroon ako ng, kung meron ako na ibahagi, kahit katiting sa industriya ng show business, okay na sa akin yun. Hindi na ako kinakailangan na, ito yung narating ko, hindi na. Okay lang ako sa narating ko sa showbiz. Direk, anong sa tingin nyo, iba ba yung mga fans noon kesa sa mga fans ngayon? O basically, ganun din? Hindi. Magkaiba. Magkaiba. Kasi nga yung, dahil sa social media yan Kasi yung mga fans mo dati, like, ikaw, tanda ka nito. Gusto mo siyang makita. Paano ko siya makikita? Manonood ako ng pelikula niya, manonood ako sa kanya sa television.
Kaya pag nakita ko siya in personal, ako grabe yung saya niyan mga yan, di ba? Hindi ka, ngayon nga, yung mga fans talagang sinusundan ka nila, yung Instagram mo, yung Facebook mo. Tsaka minsan sila na nagpapatakbo ng buhay mo dahil, ba't mo ginawa yan? ang dami mong basher, ang dami mong, hindi mo alam yung susundin mo. Hindi mo naman sila mapiplease lahat, di ba? Tama naman. So, mas maganda nun kasi yung mga fans na gusto nila maabot ka. Gusto ko nilang maabot. Ngayon, parang akap na nila eh. Kaya sila yung susundin mo, di ba? Oo. Follow up. Industriya noon at industriya ngayon, anong Pinagkaiba? pagkakaiba sa tingin ninyo? Showbiz industry. Mas healthy yung showbiz natin noon, di ba? Dahil iisa lang ang medium natin noon, pelikula, television. Ngayon ang dami na eh, di ba? Merong YouTube, ang dami ng gustong mag-artista na nakakagawa sila ng content na maganda naman. So, hindi tumatagal yung mga artista, yung kanilang haba ng pagkasikat nila sa industriya, hindi kagaya nung mahaba, di ba? Sa ngayon, sino pa ba mga artista natin? Nandiyan pa rin sina Vilma, nandiyan pa rin sina Maricel, nandiyan pa rin sina Judian, di ba? Meron mga sumisikat, pero minsan, isang taon, iba na naman ang sikat, di ba? So, mahirap ang showbiz nga. So, direct kung magkakaroon ng group chat lahat ng mga artistang nakatrabaho mo, sa tingin mo, sino yung pinakamakulit or pinakamaingay? Since na-mention nyo yung mga sila Maricel, sila... Hindi ko alam. Kung magkaka-group chat kami, siguro, kasi ang tingin ko sa kanila, alam naman nila na mahal ko sila. Pero siyempre, hindi kasi ako ganun ka-sweet or ano. Talaga, direct? Oo, tsaka parang hindi ko sila, tsaka may edad na ako, hindi nila ako kabarkada. Yung mga kaedad ko siguro, yung magbabarkada kami. Pero yun lang, gusto ko lang sabihin na sa kanila, pag magkikita, ay, mahal ko sila lahat. Mahal ko sila lahat lahat. po sila At maingay. wala akong hinahangad kundi yung success nila. Anyway, direct, related to that, sabi niya, ang dami nyo nang nakatrabahong mga artista as a director. Para sa inyo, nung isang pinakamahalagang katangian para magkaroon ng tagumpay sa industriya ngayon? Yes. Siyempre, una, may karisma ka. Tapos may talent ka. At, Pero meron ganun, pero hindi nagkiklik no? hindi, Ano ba yung X factor para sa inyo? yung karisma eh. Kung papansinin mo, maraming magagaling na artista pero hindi sila yung in demand. Kasi hindi ko masabi. Ang hirap, pero ang nakikita ko lang dyan, kung sino yung nagmamahal sa trabaho nila, tumatagal yun kasi yung trabaho nila, minamahal din sila. Kaya hindi sila nawawala dito. How about yung sex appeal po? Ha? How about yung sex appeal? Magkiklik kaya yun, direct? Kapag may sex appeal yung artista. Oo, malaking bagay yun. Ayan, attorney! Kasi di ba, hindi kasi attorney pag namimili ka ng artista, hindi mo pa naman pina-acting yan eh. Yes. Diba? Anong gagawin mo? Siyempre yung, ito may dating to Pag may dating, attorney. Pasok ka na. Ganun ba yun? Oo. Malakas ang dating, mang-asar. Talaga. Pati ba naman sex appeal Ay, syempre, hindi ko makakalimutan yan. Oo. Ano mo yan eh? Trade mo yan, trademark mo yan eh. Yung direct, anong iba sa mga love teams noon at saka love teams ngayon? Yun nga, nasabi ko na ngayon kasi usually yung mga love team noon, nagkakagustuhan na sila, parang nagkakating. Parang, hindi naman di ba? Hindi ngayon pinapartner na sila eh. Pinapartner sila. Ang namamahala yung management eh. Partner nga natin si sa ganito. Si Bagay. Kasi yung JD naman nagkagustuhan, di ba? Si James at saka si Kaya nag-work sila, nagkagustuhan sila, di ba? at saka si Daniel. Oo. At saka si Catherine. Pero noon ba, di ba noon nag-end yung Di ba, VN pero Bot, si Catherine dati, hindi naman si Daniel ang kalab team niyan, di ba? Yung simula. Si Juan, sino yun? Yung... Si Albi Casino. Albi. Sasabihin ko sana, di Teddy ba, Casino. may ganun. Pero iba naman yun eh. Pinagsubok-subok din. Di ba, like si
Si Donnie Pangilinan, di ba? Hindi si naman Bel. si... Si Bel Mariano. Hindi naman si Hindi Bel daw ang si una Bel yung nung kalante, una di ba? Madami, parang ganun. Datong nung pinag-partner sila, nagkiklik sila. Pero kayo din, di ba, ni Ate Guy, pinag-partner din kayo. O, pinag-partner kami ni Ate Guy. Talaga? Alam mo ba yun? Hindi po eh. Ngayon that you've sumikat mentioned, din alam naman ko kami. na. Kaya lang, siyempre, mas bagay sila ni Pipo. Gaya mo nga, fans ka na. Di ba ni Ate Guy? At nag-work yung Guy and Pip. Maski si Bill mga nung nagkilala kami, uy, Guy and Pip ako ha, Guy and Pip. Sinasabi niya yan. Eto, Direk, if magkakaroon po ng pelikula ang kwento ng buhay mo, ano po ang title nito? Nako, palagay ko, hindi ko alam. Hindi ko masagot yan. Parang hindi pang pelikula yung buhay ko kasi hindi siya ganun kakulay. Hindi naman ba? siguro. Parang ordinaryo lang siya. Hindi siya, naman. hindi siya ganun, ordinaryo lang siya. Kahit ano lang po, Direk. Hindi ko alam, hindi ko Sinong- iniisip yun. Sino gusto nyong gumanap kung gagawing pelikula yung buhay Yun na niyo? lang. Naku, ang hirap lalo niya. Ang hirap lalo niya, ang hirap lalo. Oo. Anyway, teka, di ba may rapid fire questions na Oo, kay oo. Direk? Eto, Direk. Para change of pace naman. Sige, sige, May mga sige. rapid fire kayo. Kung anong unang Rapid pumasok lang fire sa... questions. Oo, ninyo, ha? Oo. Walang Rapid kontrobersyal fire naman dito. questions for Direk Bobot. Yeah ba? Direk, kanta o komedya? Naku, ang hirap. Pareho. Pareho. Drama o comedy? Comedy. Ayun. Director or artista? Director. Sa harap ng camera o sa likod ng lens? Sa likod ng lente. Script muna o bahala na sa set? Script muna. Morning shoot or night shoot? Morning, para matapos ng Morning. maga. Yon. Ang isang mahusay na direktor ay... Finish the sentence po. Ibig sabihin, ang magaling na director ay... Si paano Direk ko ba- Bobot Mortis. Iyan. Ano siya? Matiisin. Ay, matiisin. At sa malaki. Hirap pala, no? Hindi, malaki ang pasensya. Ayun. Mahirap pala maging director. Ano? Malaki ang pasensya. Ang isang mahusay na artista ay... Mahal din yung trabaho niya. Mas mahirap idirect isang pasaway na sikat na artista o isang buong cast ng mga bata? Siyempre, mga bata. At mahirap direct ang bata at aso. Mahirap direct ang Yun. aso. Oo nga, no? Animals daw, mga animals, mahirap. Okay, next. Sino si Vilma Santos sa buhay mo sa isang salita? Si Vilma, part na siya ng buhay ko at isa sa mga babaeng ginagalang ko. Sino ang pinakapasaway na batang na direct mo sa Gawing Bulilit na napakalaking superstar na ngayon? Wala naman. Yung mga... Lahat kasi sila makukulit Pasaway, at naging ano? superstar naman sila. Ano ang pinakamabilis na paraan para mapaiyak ang isang Edgar Mortiz? Ano ba? Mabilis na ako umiyak eh. Talaga, Direk? Sample nga. Mabilis na ako umiyak. Siguro yung matouch lang ako. Malungkot na kanta. Isang malungkot na kanta. Alam mo ba? Touch emotionally. Ay, tinouch ko, di alam mo, umiyak actually, eh. attorney, yung first time ko nag-rehearse ng concert ko, pagtunog lang ng violin, umiiyak ako. Talaga? Umiiyak na ako, hindi ako makakanta. Sabi ni Rodel Colmena, paano yan? Rehearsal pa lang. Paano yan? Pag kumpleto na tayo. So, gano'n. Ayun. So, kailan mo masasabing cut, perfect na ang take na to sa isang yugto ng buhay mo? Palagay ko, sa ngayon, hindi pa ako magkakat dahil ito na nga alam kong trabaho. So, siguro hanggat hindi ako ulyanin o medyo mahina na tenga ko, pero hindi pa ako ulyanin, siguro andito pa rin ako sa show. Kung ang buhay mo ay isang pelikula, ano ang pamagat nito? Ito tinanong ko na rin to kanina. natanong mo na, oo. Alisin natin ang spotlight, ang camera at ang showbiz. What are 3 things that describe the real Edgar Mortiz outside the television? Outside of television. Ako lang yung simply the best. Iyon. Napakasimple kong tao. Totoo naman. I agree. Kung ang Pilipinas ngayon ay isang genre ng pelikula, ano ito? Gera? Hindi. Ano? Thriller? Action. Thriller ba? Thriller? Thriller, no? Isang mensaheng gusto ninyong marinig ng bawat Pilipino ngayon. Mahal ko ang Pilipinas. Yun ang problema natin. Ang mga Pilipino, hindi nila mahal yung bansa nila. Yun. Kaya, kanya-kanya tayo.
Di ba? Yun yung tingin ko, kung mahal natin ang bansa natin, hindi tayo magiging ganito. Tama. Speaking of that, na direct, para sa inyo, ang pelikula ba o ang telebisyon ay dapat entertainment lamang o dapat gamitin siya para Naging ko dapat- a message regarding social Hindi, issue? dapat tulungan ng gobyerno. Like palagi mo sa Korea, yung mga ginagawa nilang telenovela, tinutulungan sila ng... Naku, dyan tayo magkakasundo direct. Sinasabi ko sa iyo. Kung tutulungan ng gobyerno ang pelikula natin, palagay ko, mas marami pa tayong magagandang pelikulang magagawa. Hindi kasi hiwa-hiwalay. Ang hirap gumawa ng pelikula, ikaw nagpo-produce ka, di ba? May sinabi nyo, Pinakamalaki tax, pelikula, yung mga location mo, gaano ka mahal ang location. Pero kung ibibigay lang ng Pilipinas na gamitin nyo itong buong Pilipinas na Tama. libre, total, pinopromote nyo naman, di ba? ay maniwala kayo direct. Alam niyo yung gumawa ako ng pelikula sa Prague. Half of it was in Prague, the Czech Republic. 10 days kami ron. Hindi pa tapos yung 10 days, yung tax rebate ko, binabayaran na ako ng gobyerno. Binabalik na yung tax ko. Ganon kaganda ang kanilang incentive. Totoo yan, Anyway, naniniwala ako. sabi na rin kanina, you prefer comedy to drama. Para sa inyo, anong mas magagandang mga comedy movies? Yung dati o yung mga bago ngayon? Ako kasi hindi ako mas yung comedy ko, Play for Truth. Hindi ako yung mga lahat ng ginagawa kong sitcom, hindi kinakailangan nakakatawa. Basta sa akin, mangiti ka lang, okay na sa akin yon. Kasi ang hirap gumawa ng comedy na iniisip mo kagad, dapat tumawa ang tao. Hindi pwede, mahirap, natural. mahirap. Dapat sundin natin ang script. Ang script pa lang nakakatawa na. Tapos magaling pa yung artista mo. Kaya sigurado gaganda yon. Yun. Mahirap yung hindi magandang script tapos ang magpapatawa, magagaling na. Sila yung nag-iisip para matawa. Ang hirap, mahirap yun. Anyway, wala ba, speaking of comedy, wala bang plano, direct ngayong Bad Bananas ay gumawa na naman ng isang pelikula? Nandyan pa na naman kayo eh. Oo Nandyan nga. pa na naman Hindi ko alam, sana, Nandyan pa, sina andyan naman yung mga batang pwede ko marami. isama na rin si Pip siguro. Yeah, hindi ako gusto ko mabalik yung Going Bulilit kasi ang problema ng Going Bulilit ngayon is yung working hours ng mga bata. Kasi binibigyan lang kami ng 4 na oras magtrabaho kasama na travel time doon. Anong Correct. gagawin mo? Samantalang nung nagsisimula kami ng Going Bulilit, alas 8 ng umaga, natapos kami ng alas 4. Ay, hindi na pwede ngayon yun eh. Hindi na Oo, pwede. Kaya mahigpit perfect ang yung batas show. eh, Sana magkaroon pa ulit ng kids show para kasi habang bata, natututo sila, magiging magaling silang artista. Nakita naman natin yung mga produkto ng Bulilit. Pwede pa ba akong mag-audition dyan, direct? Yung height ko naman qualified pa. Pwede naman kasi pwede pa naman nating gamitin Diba? si Dagul para may kaparehas si Dagul. Correct. Diba? Aray, hindi na. Ka-love team ko si Dagul. Sinabi nyo, Dagul, tumingin kayo bigla sa akin. Oo, Hindi, parang may hindi, gusto hindi. kayong sabihin. Ha? Nako, attorney, ha? Anyway, direct, as we come to a close dito sa ating show, ano ang, in 2 minutes, anong may impart yung knowledge, not only sa new crop of artists sa industriya, kundi sa ating mga kabataan ngayon? Well, isa lang. Yung parati ko sinasabi, mahalin niyo yung trabaho niyo, lalo na ngayon, napakaganda na natin. May workshop sa pagkanta, sa pag-arte, sa pagsayaw. Noong panahon nyo, wala? Wala. Kayo lang talaga. Wala. Talent Hirap lang. naman, ano? Oo So, yun lang. Ang payo ko lang sa inyo, mahalin niyo yung trabaho niyo at sigurado mamahalin din kayo ng trabaho niyo. At yun lang ang at hindi kayo sakit ng ulo sa production. Tama. Hindi kayo makakalimutan dahil, masarap katrabaho yan. Ayun. Yan, ito, nag-artista rin. Yan, Direct. kaya Direct, nga, baka alam ko naman. eh. That to heart, ha? Nag-audition pala siya sa akin sa Bulilit, sa Kaya Baguio. nga, Sa Baguio po. Ilan taon ka noon? 7 years old, if my memory So serves more or me right. less, ganyan na rin ang height mo naman, ano? Grabe ko naman, attorney. Sobra ka sa akin. Pero- Tapusin na nga natin to. So ngayon, attorney, Anyway, thank you very much. Direk. maraming Oo, salamat. maraming salamat, direct. Sa lahat ng nanonood, attorney, kunin ko lang itong nais ko magpasalamat sa lahat nung sumuporta nung concert ko, yung Going Standard. Isa ka na ron, attorney. Of course, Talagang it was my honor. maraming salamat. Ngayon, abangan nyo, magkakaroon kami ng repeat
pinag-aaralan na namin ulit yung repeat ng show namin. So sana tangkilikin nyo ulit. Sasamantalihin ko to habang nakakakanta pa ako, kaya gusto kong bumalik talaga sa... So maraming salamat sa inyo lahat. Ang mga singers say like good wine, they only get better with age. Yun. Maraming salamat. Uy, maraming Direk. salamat din, Ina Sure, and pupunta Attorney ako Fred. dyan sa next concert. Dapat. mo. Oo. At dyan nagtatapos ang isa na namang makabuluhang kwentuhan dito sa Small Talk. Thank you so much for spending your time with us today. Marami tayong napag-usapan ngayon, pero hindi doon nagtatapos ang kwentuhan natin. Tandaan ninyo, ang mga malalaking pagbabago, nagsisimula lang yan sa simpleng usapan na tulad nito. Make sure to like, follow, and share our pages para laging kasama sa loop. Once again, I am Ida Sampang, and you're not. And I am Ferdy Topacio, and she's not. Dahil tandaan, no topic is too small when the conversation is real.